Yung po kasing live ni Madam D, ini-scan ko po kasi. Opo. Tinatakot nila yung mga teacher na kapag daw nagsalita daw sila against sa estudyante, parang tinatakot nila na mawalan ng lisensya, mawalan ng, yung bang ganon. Ayun po, so bago po natin ipagpapatuloy yung panonood, so heads up lamang po ang pag-uusapan po natin sa video na ito is tungkol nga po dun sa naging live ni Lola D or Madam D, na kung saan nga po is tinatakot or pinagbabantaan daw po nito ang mga teachers ni Dave na mawawalan ng lisensya kapag magsalita against or laban kay Dave. Ayan, so dami na pala nadadamay dito, pati mga teachers na walang kaalam-alam sa mga pangyayaring ito is nadadamay na nga po. So ipagpatuloy po natin ang panonood tapos magbigay po tayo ng ating opinion. Ayan. Pero according to Ninong S, dun sa post po niya na parang gustong-gusto pa nga daw nung school na doon mag-aral si kuya, ganyan-ganyan. Tapos bigla-bigla, si Madam D naman, ay wina-warningan naman yung mga teacher para kung nagkokontrahan yung mga ano nila. Alam mo yung mga pinopost nila, yung mga ipinupukol nila, hindi sila nagkakasundo eh. Kumbaga, parang wala silang, or hindi sila organized masyado pagdating sa mga bagay na iyon. Siguro wala silang group chat na dapat may group chat sila para ma-organize yung mga sinasabi nila ba kasi hindi talaga nagtutugma. Isa na lamang sa pinaka-example doon is yung sinasabi nga po ni Madam D dati na pumunta daw or buong maghapon andon sila Dave, sila Nanay Apple sa Barangay Mapaniki sa may Pampanga at hindi daw po sumipot sila sila Tekram, pero wala naman pala talaga. Yun din po yung inamin ni Ninong R na wala nga, hindi nga po totoo yun at hindi pumunta sila Dave doon. So alam mo yun, hindi organized yung mga pinagsasabi nila. Kaya pinagtatawanan na nga lang po sila ng mga tao kasi nga yung credibility nila is hindi, or wala na silang credibility kasi nga po yung hindi pagkakatugma ng mga sinasabi nila. So lumalabas talaga na merong something na hindi katotohanan sa mga sinasabi kasi nga po hindi nagkakatugma. Para po sa akin, ito po opinion ko lang nga mga katekram. Correct me if I'm wrong. Lahat po tayo, meron po tayong freedom of speech. So, syempre po, bilang isang individual o isang tao, hindi natin maiiwasan na kung ano yung nakikita natin, sigurado may mararamdaman tayo, di ba? Lalong-lalo na nga po itong mga ginawa nila na hindi natin inasahan lahat na mga katekram community na ganun yung gagawin nila na alam naman nila na mapapahamak yung bata, alam naman nilang mababash, or baka hindi nila in-expect. Ang iniisip lang po nila yung kagustuhan nilang matupad kung ano man yung pinlano nila, di ba? Bilang isang tao, lahat po tayo may karapatan kung ano man yung sasabihin natin sa ating kapwa. Basta po yan ay totoo at nasa maayos na pamamaraan, okay? Hindi naman po ulit nagsalita ang mga teacher ibig sabihin binabas na si Dave o ano pa man, baka po pinagsasabihan lang, hindi din po natin alam kung ano ba talaga yung specific na ayaw nilang pagsalitain ng mga teacher. Pero isa din po yun na pinaka sigurado natin na masasabi bakit nila gustong takutin. Ibig sabihin feel threatened sila, di ba? Feel threatened sila na may nararamdaman sila na baka nga ganon dahil syempre kahit mga teacher yan, hindi nagandahan yung mga taong nakapanood sa ginawa, sa kinonsinti nila yung bata sa maling gawain na hindi malang na-appreciate yung tao nag-alaga sa kanya at nagmahal ng 5 taon, di po ba? So ngayon, anong karapatan po nila? Ang tanong, anong karapatan nila para pigilan yung kanilang kapwa na magbigay o maglabas ng damdamin o hindi naman natin po alam, baka pinagsasabihan lang yung bata. Ayaw nyo ba na i-advise nila si Biel? Diba? Ayaw nyo ba i-advise nila si Dave? Bakit nyo tatakutin yung mga teacher na parang itetreat nyo sila na matanggalan ng trabaho? Bakit? Meron naman po tayong batas, diba? Alamin pa yan kung ano ba talaga yung ginawa ng mga teacher bago nila takutin sa ganyang klaseng bagay. Di po ba? So as long as on the right context and in right manner. So yun, nagugustuhan ko talaga itong mga komento ni Tita Michelle ba. Talagang napakagaling po niyang reactor. Kaya bilib na bilib din talaga ako dito. Kasi direct to the point siya tapos may laman talaga yon lahat ng mga sinasabi niya. Unlike sa akin na walang mga laman. So anyway, tungkol nga po sa sinasabi niyang freedom of speech, tama po siya. Lahat po tayong mga Pilipino dito sa Pilipinas is, since nasa democratic country nga po tayo, so lahat tayo is entitled of our
freedom of speech nga po. So may karapatan po tayong sabihin kung ano man ang nasa loob natin, kung ano man ang gusto nating sabihin ng libre po, walang bayad. So yun nga po. At yung sinasabi nga po na ni Tita Michelle na merong batas naman, so hindi naman agad-agad yun natatanggalan ng lisensya. So yun, kung gusto nilang patanggalan ng lisensya lahat ng mga teachers na magsasabi ng against, hindi naman siguro against kay Dave, siguro payo lang, tama si Tita Michelle, siguro payo-payo lang, advice lang kay Dave na mga tama at mabuting gawin. Siguro komento lang sa kung ano ang ginawa ni Dave, ano ang nangyari, ganoon naman siguro. At yun nga, kung gusto talaga nilang patanggalan ng lisensya, kung may teacher man na magsasalita against kay Dave, so go lang sila. Kasi ang ano niyan, ang resulta niyan, sila lang din ang mapapahiya. Kasi nga po, meron niyang batas, merong kumbaga tinatawag na investigasyon para bago matanggal yung ano nga po, bago matanggal ng lisensya yung mga teachers. At ano, grabe, no? Grabe sila no, patanggalan ng lisensya dahil lang sa bagay na yun na wala naman sanang kinalaman ng mga teachers sa mga bagay na ito. Dapat itong issue na ito is pang pamilya lang pero ang ginagawa nga po nila ngayon is dinadamay nila lahat ng mga nakikialam, lahat ng mga gustong magsalita against sa kay Dave is talagang tinetreten nila. Ewan ko nga ba. So, yun, ipagpatuloy po natin. So, yung threat nila, bula lang. Opo, at saka po, mga katekram, nakita naman po natin sa mga ginawa nating video, sa mga ginawa nating reaction, na kumbaga, sorry to say na sa pananalita po, na isampal natin sa mukha nila yung katotohanan na nagsisinungaling po sila mula una pa lang. Una-una po dyan, syempre, bukod sa pinlano nila lahat-lahat, ang biktima po talaga dito si Tatay Tekram, tsaka kayo po mga Manalastas family, di ba? Pangatlo yung mga viewers. Unang-una pa lang, wala na silang kredibilidad. Okay? Sino sila para magbanta sa kanilang kapwa? Ayun po. Yun nga po yung naging statement nga po nila Tech June with Tita Michelle Japina, isa sa Defender Reactor ni Tekram or ng Tekram channel. So yun nga po, grabe naman po yun kung kailangan pang pagbantaan ng ganoon ng mga teachers. So yun nga yung sinasabi ko kanina na kung gusto nilang patanggalan ng lisensya, sige, go lang, kasi ang mangyayari niyan, sila lang din yung mapapahiya kasi hindi naman siguro hindi naman siguro kumbaga enough reason para tanggalan ng lisensya yung mga teachers. At alam naman natin yung mga teachers matatalino yan, kaya nga po naging teacher sila kasi nga po may mga utak sila. Hindi naman siguro sila bababa sa level na pagsasabihan or ibabash nila yung bata. So tama nga po yung sinasabi ni Tita Michelle Japina na siguro pagsasabihan lamang, mabibigay lamang ng advice at magkomento lamang sa kung ano ang nagawa ni Dave, pero hindi naman siguro aabot sa punto na ibabash nila yung bata. Kasi kung ibabash talaga nila yung bata at mapapahiya yung bata sa kanilang paaralan, so yun, merong merong stand sila doon pagdating sa pagpapatanggal ng lisensya. Pero inuulit ko nga, yung mga teachers naman po is matatalino po yan, hindi po sila bababa sa level ng ganoon na ibabash yung bata. I'm sure na yung mga teachers po is tinatawag nga po silang pangalawang magulang. So andyan po sila para mag-advise at magbigay ng aral sa mga kabataan para hindi ito mapariwara. So ganoon naman po siguro ang gagawin ng mga teachers at hindi po na aabot sa pangbabash. Kaya yun. So I think hanggang dito na lamang po muna itong gagawin ko na reaction video. So God bless po sa ating lahat at bye for now po.